So, magkaroon ka ng supplier. Okay? Positive Day Delivers, this is Dr. DG Disunga from I Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Doc DG Sunga. Okay, so balik tayo sa bigasan. Kasi may mga nagtanong sa atin, recently lang, siguro mga 4 ang nagtanong sa atin, paano ba pagsisimula ng isang bigasang business? Lalo sa mga pauwing OFW o mga nandito sa Pilipinas na gusto rin namang kumita at magkaroon ng hanap buhay, okay? So, eto na yung sagot natin. Ano yung dapat mong pagandaan? Bukod sa yung puhunan, okay? Pero bago natin sagutin yan, ayusin lang natin ilaw. Sorry po Alright, okay. So, ano ba yung dapat natin paghandaan bukod sa puhunan? Okay, now, there are 3 things na dapat mong tingnan, araling mabuti, okay? At gawan ng aksyon, okay? So, unang-una na dyan, syempre, kailangan yung supplier. Okay? Napakahalaga na meron ka ng kausap na supplier. Kasi pag wala kang supplier, of course, mahirap namang simulan ng bigasan mo, di ba? So, ang tanong, saan ka ngayon kukuha ng supplier, Doc G? Alright. So, maraming sources of ng mga supplier. For example, pwede kang magpunta sa mga nag-harvest mismo, directly from the farmers. So, pwede ka sa kanila maipag-usap na pagdating ng ako na pong bibili ng mga ani nyo. Kaya ang problem dyan ay masyadong seasonal yung supply mo. Bawa, hindi pa naman tag-ani ala ka ng supply ng bigas. So, pwede yan siguro pandagdag. Alright? So, pangalawang pwede mo kuhanan ng mga supplier mo ng bigas. Ito yung mga, magpunta ka sa mga lugar na nagpuproduce talaga ng bigas. Like, Nueva Ecija, Bulacan, I think, I don't know if, I'm sure, kasi na kay Kuya Henry, kung Pangasinan is meron. Pero, number 1 dyan ay Nueva Ecija, Bulacan, pwede kang magpunta. Okay? And third, na pwede mo kuhanan ng yung supply, pwede rin sa mga kaibigan mo sa palengke. So, magpunta ka sa mga pwesto, di ba, may kinukuhanan sila. So, pwede kang maipag-usap, tulungan ka na magkaroon ka ng supplier. Di ba? So, dun na mismo sa iyong mga, tawag dito, dun na sa lugar mo yung mga nagsusupply para kung ayaw mo nang magbiyahe-biyahe pa. Kasi medyo makakatipid ka doon kasi dinideliver na yung mga bigas. Okay? So, yan yung una mong dapat inaayos. Alright? So, magkaroon ka ng supplier. Okay? Second na dapat mong pagtuunan ng pansin. Of course, yung ating mga permit. So, barangay permit, sa munisipyo, BIR of course. So, yan mga kailangan mong ayusin. So, hindi pwedeng may bigasan ka wala kang mga permits. Di ba, minsan, pag bibili tayo, nakikita natin, nakalagay sa mga ding-ding nila, di ba? Requirement po kasi yun. Okay? At third naman, dapat mo ring tingnan mabuti, pag-isipan, ang pwesto. Napaka-crucial ng pwesto. Meron akong bina-vlog na isang lugar, medyo mahina. Pero meron naman, the same sila, dalawa sila actually. Mahina yung bigas niya, isa naman malakas ang bigas. Paano yung isa? Actually, ito yung classmate ko. Siya na yung king ng bigasan dyan sa Palihan. Gitna kasi siya. So, daanan, yung mga papunta sa bigas, sa gulay, sa dry goods, dumadaan sa kanya. Yung isa naman, nasa gilid lang. So, yung mga pupunta lang sa mga dry goods lang ang nakakita ng pwesto niya. Okay? So, mahalaga na pag kumuha ka ng pwesto, tingnan mo mabuti, dinadaanan ba yan ng tao, di ba? So, very strategic dapat. Lalo yung pwesto na malapit na sa mga isdaan, sa mga gulayan. Kasi, yan ang ruta, di ba? So, bibili mo ng mga gulay, kasi pupunta sa mga gulayan niya, sa mga isda, isang bibili mo na ng bigas, di ba? Tapos, iwanan na din bigas. So, magkakatabi. Ang sinasabi ko po, dapat itabi mo doon sa mga bigasan, itabi mo sa mga, gulayan. Ay, nakikita kong strategy ng mga sa bigasan na tinitiyak nila nandyan ang lugar nila para mas mabili ang kanilang bigas. Okay? So, delivers, ayan yung 3 na dapat pinaghahandaan mo, pinag-isipan mo mabuti para matiyak mo na umunlad ang iyong bigasan niya. Salamat sa Kuya Henry. Nakikita niyong video, pictures dyan po sa gilid. Dyan po si Kuya Henry na dating OFW,
na nag-ipon para magkaroon ng puhunan dito sa Pilipinas. Okay? So, please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!